Ayan, tignan nyo, ganito yung itsura niya kapag ka nadedetect. Ayan, so 10,000 baht. Grabe, ang dami din nag-iintay, ang daming tao. Tignan nyo, unang-una pala nakalagay, no durian. Alam, pag hindi nila pinupuno, madami siyang color. Kayo bahala mag-control. Tapos, ayan po ang itsura ng bed. Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. And actually, ito po ay pang ilang series ko na nagagawin dito sa Bangkok, Thailand. At ngayon pa lang, pangungunahan ko na kayo na lahat na ipapakita ko sa inyo dito ay bago. Talagang ni-research ko, talagang tinignan kong mabuti kung ano pa yung mga hindi ko napupuntahan na kung saan i-share ko sa inyo, okay? So ngayon po, gusto ko sabihin sa inyo na mayroon akong ginawa na previous travel series. Dalawa yon. So ito po yung screenshot. Ayan. Tapos ito pa yung isang screenshot. At ngayon, panoorin nyo po yan kasi mas detalyado ang ginawa ko dyan ng airport arrival. Yung pagdating ko dito sa Suvarnabhumi International Airport. At pinakita ko doon lahat. Pinakita ko doon yung pag-withdraw, pinakita ko doon yung pag-alis sa airport, and etc. Okay? So, dalawa po yan, panoorin nyo. At ngayon, tara, kunin na natin ang ating maleta dahil dito na tayo ngayon sa mismong baggage claim area. Okay? So, doon tayo sa belt number 10. At starting dito, yung aking pagbibida sa inyo ng aking kaganapan. At share ko nga lang pala, doon po sa immigration sa atin, walang tinanong sa akin. I mean, dalawa lang, kung kailan ako babalik at kung anong work ko. Okay? Hindi ako in-interrogate doon o kung ano pa mga klaseng tanong. Yan. So, nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Ang daming bilihan ng SIM card. So, if ever kung hanggang ngayon ay naka-physical na SIM card pa kayo, is dyan nyo po ay nag-claim. Madaming choices kung saan kayo magpipick up ng mismong SIM card nyo. Pero ako kasi ngayon, eSIM capable na po ang ating phone. Tulad ng sinasabi ko before. Kaya mas convenient. Kaya if ever kung meron po kayong extra budget is bumili kayo ng phone na may eSIM. Like, andun pa lang sa Pilipinas, inayos ko na. Tapos, pagdating dito, pagland ng mismo aeroplano, inon ko lang yung data roaming ko, and connected na ako sa internet. Okay, ito na yung atin, belt number 10. Let's go! Nga pala ngayon, meron akong bagong itatry dito na booking platform ng mga sasakyan, which is Bolt. Pero mamaya ko yung itatry. Ngayon, mag-grab na muna tayo kasi doon tayo gamay. And from there sa mismong hotel, kung meron tayong pupuntahan, Bolt ang ating gagamitin dahil mas matipid po yun at mas mura ng dihamak. Yung mga ibang subscribers natin at ibang mga viewers natin sa TikTok, sinasabi na meron daw time na parang 100 Thai baht ang natitipid kapag Bolt ang gamit. Okay? So if ever install nyo na po itong application na to para makatipid kayo from here pa lang mismo sa mismong airport. Pero ako sa hotel ko simulan. Ayan, tignan nyo, may tracker ang ating mismong maleta. Nahanap ko kung bakit parang ang tagal-tagal. Meron na ata ako ditong 10 minutes pero hindi ko pa nakikita. So guys, share ko lang sa inyo na if ever kung meron kayo extra budget, maglagay kayo ng Apple AirTag sa maleta nyo para matrack nyo. Diba? Super useful siya. Ayan, tignan nyo. Ganito yung itsura niya kapag ka nadedetect. Finally, grabe. Isa sa pinakahuli yung atin. Last bag. Oh, kita nyo, kinabahan pa ako. Samahan nyo ako dahil mag-withdraw tayo ng pocket money natin dito. Oo nga pala, share ko lang nga pala sa inyo. Uulit-ulitin ko to lagi kasi gusto ko the best yung mabilan nyo, okay? So if ever kapag tumitingin kayo ng pabango, isa sa pinakamurang bilihan ng pabango is itong mismong duty free dito sa Thailand. Actually, kapag nagkukumpara ako ng mga duty free sa Japan, duty free sa Hong Kong, sa Malaysia, ito po ang pinakamura. Actually, Japan din nga pala. Nakalimutan ko, Japan at Thailand. Kasi doon sa Japan, doon ako bumili ng mismong pabango natin before. So, isa din ito sa pwede nyo i-consider. Kasi dito mura yung Clinic Men Happy. Dito pinakamura yung Clinic Men Happy na brand, ha? Okay, finally! Nakalabas na tayo sa arrivals area. At andito na ulit tayo. Welcome! Ivan! And welcome sa inyo dito sa Bangkok, Thailand! Ayun nga pala yung hotel natin, no? Shangri-La, sinusundo na tayo. Ang feeling ko dun sa part na yun. Okay, so mag-withdraw na po tayo ngayon dito sa K-Bank. So napakadaming ATM ng K-Bank. At saka, aside from dito sa K-Bank, isa sa pinakamagandang mismong bank dito is ito. Ilalagay ko dito. Color yellow siya. Krungsri ba? As far as I know. Pero kung hindi, ilalagay ko dito yung tama sa screenshot dito. Again, GCash card po ang ating gagamitin. And sasabihin ko lang sa inyo, if ever kapag mag-withdraw kayo sa kahit saang bank dito, as far as I know ha, ito yung alam ko, correct me if I'm wrong, 220 baht ang service charge, okay? So yun po, 220 baht ang service charge sa lahat. So ngayon ang i-withdraw lang po natin ay 10,000 baht. Salita siya. Please take your money and receipt. Yes, I will.
may resibo. Oh, yung cash. Ay, nauna yung cash. Nauna yung cash. Ayan, so 10,000 baht plus 220 baht po ang nakaltas sa atin. Okay, so nakatanggap na ako ng text kay Gcash. Hindi ko na ipapakita yung screenshot, pero ang nabawas sa mismo account ko ay 16,634.68 centavos. Ilalagay ko na lang dito sa screen. So, yan po ang katumbas sa Gcash as of now. Saka feeling ko kapag kakayo din, medyo close lang dyan. So, ito po ay 10,000 baht plus 220 baht na service charge. Ito ang makakaltas, okay? So, if ever kung magagrab kayo, dito kayo bumaba sa mismong first store kasi yung usually yung arrivals area is sa second floor yon. And, ngayon ko lang nakita, siguro lalabas ako doon kasi parang doon, oh, nakikita nyo, meron dong Grab na nakalagay na pick up point. So, siguro parang sa Bali na din. Ganun na rin siguro dito sa Thailand. Dati wala yan as far as I know eh. Ah, okay. Ayun nga, doon na nga pupunta. Dati kasi dito lang sinusundo sa harapan eh. Ayun na nakalagay doon sa mismong Grab app. Ayan po, palabas na tayo. Papunta na tayo sa Grab pick-up point. Grabe, ang dami din nag-iintay. Ang daming tao. Okay, so nakasakay na tayo ngayon dito sa Grab. So, from here sa mismong airport, going to dun sa hotel natin is 540 pesos po ang bumawas sa ating Gcash. Kasi nakakonect yung Gcash card ko doon sa mismong Grab. Kaya automatic yun na nare-receive ko kung magkano yung nababawas. Okay? And guys, share ko nga lang pala sa inyo, karugtong na rin mismo ng episode 1 na to yung ating hotel dito sa Bangkok. Okay? So, stay tuned. Huwag kayong aalis. For now, papakita ko na muna sa inyo, i-montage ko na muna kung ano ang mga dapat yung makita kapag nagpunta kayo dito and magpupunta kayo sa isang city center by Grab or by car. Okay, so andito na ngayon tayo sa ating hotel, ang S-Box Sukhumvit 31. Okay, isa to sa pinakamura kong options na nakita na hindi ka pa natutuluyan sa Klook. And if ever kung gusto nga pala ito i-book, pangungunahan ko na kayo, i-click nyo lang yung link below. And also, you can use my code POLIVEATKLOOK para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. 5 times niyan pwedeng magamit. Sa Klook guys, makikita nyo ito yung pinakamura na decente na maganda yung ambience. Actually, kaya ako siya pinili kasi yun. Tapos nung nakita ko, ay, malapit siya sa Asok, sa dati kong hotel dito. Ayan, ito yung tsura ng lobby niya. Very simple lang at very maliit lang. O, diba? Tapos dyan may paupuan, ganyan. Tignan nyo, unang-una pala nakalagay, no door yan. Okay, so ito yung room natin at ngayon mag-room tour na tayo. And actually, itong room natin is super liit lang niya, pero medyo kasya naman dito yung good for 2 packs. Gets yung ibig kong sabihin. So, magsimula na tayo. So, dito makikita nyo, as usual, andito yung keycard, yung mismo controller ng aircon. Tapos, ayan, mayroon ditong cabinet na dalawa. So, yung isang cabinet is isang buong diretso lang na ganyan. Nagigets nyo yung point ko. Tapos, dito naman sa isa, is si Anne. Isang ganyan din, but may hati siya. Tapos doon sa ibaba, is makikita nyo, meron dong chinelasan, di ba? Tapos, syempre, meron din dyan kasamang, ayan o, may kasama ding mirror. Kaya if ever kung gusto nyo mag-mirror, pwede nyo gawin dyan. And dito sa side na to, as you can see, is meron ditong electric kettle, meron ditong mga mug or cup, ano ba tawag dyan? Tapos ito meron ditong glass. If ever kung gusto nyo uminom, tapos meron dyang ice bucket. Side naman na to, makikita nyo agad itong mismong toilet. So, dito sa toilet, guys, as you can see, meron ditong half mirror, half body mirror. So, dyan, if ever kung gusto nyo dyang mag-ayos-ayos, pwede nyo gawin dito. And, meron silang provided na shower gel, tapos shampoo, tapos body lotion and conditioner. Yun nga lang, pag hindi nila pinupuno. Wow, pinapansin agad. Tapos ito, makikita nyo, meron ditong soap, toothbrush, cotton buds, comb, sanitary bag, yan, di ba? Meron silang mga paganyan. Kaya if ever, kung ayaw nyo na magdala ng ganyan, makakabawas yan sa kilo ng bagahe nyo, is meron din dito yan. Tapos ayan, meron dyan pag-glass. Tapos ito yung mismong patawel nila. Yung towel nila mukha namang okay, hindi naman yung parang bacon yung itsura, gano'n. Tapos ito po yung kanilang toilet bowl na may kasama bidet. Yes, may bidet po na kasama. Ito naman yung itsura ng shower area. O, diba? Super simple lang. Plain and simple shower area. So, ayan, meron dyan nalagyan na ng sabon. Tapos, ayun yung pinaka-shower. Then, ito pa isang mini shower, kung tawagin ko. Tapos, ito po, curtain. Ang dito, ayan, if ever, hello! Ayan, kung gusto nyo magpakita doon kung meron kayong kasama, pwede nyo makita. Pero syempre, for privacy reasons, meron din curtain nga dyan. Tapos, sasara nyo lang yan. And, itong side na to, makikita nyo glass siya. And
Yun din, sa side dun sa kabila. Ayan, dito sa side na to, makikita niya, mayroon ditong pa-mini refrigerator, may paupuan dyan, and I assume na dito po yung parang working table niya. So, dyan, if ever sasaksak niyo dyan yung charger ng laptop nyo, then ito ilalagyan na ng keycard, kaya lang yung keycard nandun. And ayan, may pamapa dyan sa likod. So, ayan, MRT Sukhumvit, Prompong, Nana, Asok, ang pinakamalapit sa Kaprompong. Then, ito po, may binibigay sila na Wi-Fi code, valid for 3 days for each user. So, kumbaga, hindi siya yung parang unlimited mo pwedeng magamit. Like, magre-request ka na lang uli doon. Unlimited yung mismong data, pero may validity lang siya ng 3 days. Then, magre-request ka na lang ulit doon sa mismong lobby. And dito guys, sa side na to, makikita nyo, ayan po ang mismong television. Though, hindi ko pa nakikita kung smart TV ba yan or hindi. And, dito sa side na to, meron dito kanina ganyan. So, nagduda ako kung ano yung laman niya. Tapos, yung pagbukas ko, ganyan guys. Tapos ito, ang ano nito, controller to ng ilaw. Kasi doon sa taas na yon, wait. Dito sa taas na to, meron siyang parang LED strip light na kung saan iba't ibang color if ever. Depende sa pipiliin mo. And, ito namang side na to is, mismong remote to ng TV. As you can see. Tapos ito, nagulat ako nung una kung ano to. Tapos biglang gumalaw. Ayan, kiklik ko Oh, di ba? Ayan po. Automatic ang ating cortina, blinds, or kung ano pa man tawag dyan, di ba? Yan yung itsura niya. Tapos itong ano na to, itong mismo remote na to na pinakita ko sa inyo kanina. Ayun siya. Wait, ayun Ayan na, nakikita niya? Iba-iba ng kulay. Actually, hindi ko na alam kasi pinakailaman ko kanina yung setting. Madami siyang, madami siyang color talaga, oh. Madami siyang color. Kayo bahala mag-control. So, pwede patayin nyo lahat ng ilaw. Ito lang yung nakabukas, di ba? Napaka gandang vibe nun kapag kagabi. Kung gusto nyo matulog lang na medyo dim yung ilaw, ganyan gawin mong yellow. Ayan, yellow. O kung gusto mo red. O kung gusto mo green. O blue. Blue. Basta ganun. Kaya ngayon, buksan na natin ulit. O, diba? Nakakatuwa. Automatic siya, guys. Para kapag gusto mo. Tapos, kung gusto mo gitna lang, click mo to. Ayan, para ma-stop siya. Pero syempre tayo itodo natin para maliwanag, di ba? Para natural light ang ating vlog. Nga lang, yung aking view sa window ko is parang ano siya, residential area. So, okay lang din naman. Ang mahalaga naman is comfortable ako. Tapos, maganda yung mismong room, di ba? Yun naman ang aking laging inaasam. Tapos, ayan po ang itsura ng bed. So, actually, itong mismong kinuha kong room is good for 2-pack siya. Kasi ayoko nung masikip. Tapos, ayoko nung parang capsule box nila. Kasi may ibang uring room dito. May mas maliit. May mas mababaw na room na kung saan mas mura yun nga lang, yung mismong bed niya is maliit lang. So, ito ang kinuha ko, medyo malaki para nakakagulong-gulong ako at madaming unan. Tapos, dito sa ibaba, makikita nyo dyan yung mismong safety deposit box, tapos ito lalagyanan ng maleta. Tapos, ayan, as you can see, meron silang paganito. Ano to? S Happy Meal, 300 net. Tapos, no smoking, 1,000 baht daw yung bayad. O, diba? Tapos, ito, TV channel guide. Tapos, ito, meron palang remote control function na tutorial. Ayan, as you can see. Tapos, ito, box service. Ayan, yung pagkain nila if ever kung meron kayong gustong orderin. So, yan po ang presyo. Eh, nakikita nyo, di ba? Tapos, yun lang. Tapos, ito, feeling ko laundry. O, diba? Laundry nga lang. So, yun lang ating quick room tour dito. And syempre, sa bandang dulo, tapos sa mga succeeding clips nito mismong vlog na to, mapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang verdict ko, kung ano nga ba ang judgment ko dito. At sasabihin ko sa inyo yan, yung quick review ko, okay? So, for now, magre-rest na muna ako. Then, tignan nyo na lang ang mga susunod na clips dito sa vlog na to. Okay, so ngayon, ibibigay ko na sa inyo yung verdict review ko dito sa mismong S-Box Sukhumvit Hotel. And actually, wala na po ako sa Thailand ngayon. So, ayan, ito na. Nasa new hotel na ako na nasa ibang bansa. At mapapanood nyo to sa mga susunod na vlog. And ganyan po ay magbibigay ako syempre sa inyo ng review in terms of budget ng mismo hotel, location ng hotel, at overall service. Okay? So magsimula na muna tayo sa budget. So sa budget, okay siya. Napakamura. And so far, sa lahat ng natuluyan kong hotel sa Thailand, isa po ito sa pinakamura talaga. For its ganda, nakita niyo yung mismong ambience, yung mismong ganda ng mismong hotel room. Ang binayaran ko lang po dito is 8,634 pesos. 6 days and 5 nights. O, diba? Super mura na nun. Tapos, aside from that is may kasama po yung complimentary breakfast na kung saan, unfortunately, ay hindi ko na-try yung complimentary breakfast dun sa straight ng stay ko sa entire Bangkok stay ko. Dahil, inilaan ko po kasi itong Bangkok stay ko na to na nagpa-vlog ako. Makikita nyo naman, mayroon ako mga ginawang vlog. Pero yung magre
nagre-relax ako. Parang R&R ko to, ganung level. Yung gusto ko mag-relax lang, kaya hindi ako gumigising ng maaga. Okay? So, okay siya. Number 2, sa location. Sa location-wise is okay na okay. Talagang wala akong masasabi. Isa ito sa hotel na pinaka-the best ang location na natuluyan ko. Why? Number 1 is may malapit na 7-Eleven if ever kung meron tayong gustong takbuhan. Number 2, napakadaming cafe, napakadaming mga restaurants na nakapaligid. Number 3, napakalapit po nito sa M-Sphere. Okay? Kung hindi nyo alam, since bago lang din naman ng M-Sphere, ito po ay isang prime mall na talagang napakagandang mall na merong food court, na merong mga local food, na merong mga Thai food, merong mga branded stuff na binebenta doon. At yung M-Sphere po is same company sila ng Siam Paragon na kung saan yung social na hotel talaga sa mismong Bangkok, Thailand. Okay? So, number 4 is napakalapit po niya sa BTS station which is sa Prompong. Okay? Prompong is katabi niya, after ng Prompong Asok, tapos kaline nila yung mismong Siam Station na kung saan andun yung pinaka-main shopping area. Tapos kaline din niya yung pupunta kayo sa mismong Chatuchak. Kaya napakadami yung pwedeng mapuntahan. And aside from that, kung gusto niyo lumipat ng line, meron namang mga lines, meron mga stop doon na para lumipat, okay? And accessible ito, super daling niyang hanapin kapag kunyari dumating kayo sa mismong Suvarnabhumi International Airport, is pwede kayong mag-bolt doon o mag-grab, tapos i-insert nyo lang yung mismong place na S-Box Sukhumvit Hotel is madadala na kayo doon. Okay? So, budget-wise, check. So, 10 out of 10. Location-wise, check. 10 out of 10 din sa akin. And yung service nila is check. 10 out of 10. Wala akong masasabi. Okay? Wala akong masasabi. Napakaganda talaga sa hotel na to. And if ever, kung mag-check-in naman kayo dito, alam kong sasabihin nyo din yan. Okay? And ito po ay legit, verified, and authentic ang review natin. And huwag kayong mag-alala dahil ito po ay not sponsored. Kaya tunay na tunay ang sinasabi ko sa inyo. And if ever, kung gusto niyo itong i-book, at i-book niyo to sa Klook, is pwede niyo pong gamitin yung code ko, Paul Ivan Klook, para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. I highly recommend this hotel. And so far, one of the best budget hotel ko tong natuluyan dito sa Bangkok, Thailand. Again, if ever, kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang dito sa comment section. And kung nahihiya kayo mag-comment, is pwede nyo ako i-PM o i-direct message sa aking Instagram account, so masagot ko ako dyan. Okay? Maraming salamat. Again, I highly recommend S-Box Sukhumvit Hotel. Okay? Maraming salamat po. And ito na. Yun lang. Thanks!